nabasa ko lang sa dyaryo na nasa alyansa pa rin. Okay. And last na ma'am, where your mom stands dito sa inyong parang hindi okay na relationship ni PBBM? Alam ba niya? Parang, or hindi na natin siya kinukulit about dito? Well, hindi ko na siya kinukulit, malungkot siya, pero ang nanay ko, politiko talaga, sabi niya, hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Kampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Paano para ako na PTSD dito sa nangyari kay Presidente Duterte, sa impeachment, sa sunod-sunod na dagok ng mga budget na palpak. Talagang nasantabi ko na yung politika, nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan. Ma'am, pardon, ano yung PPSD? PTSD, post-traumatic stress disorder. Para ako na-trauma ng sunod-sunod. Ano mo yun, yung sakit ng mga sundalo matapos ang gera. Parang pinupukpuk ako sa ulo kasi iba't ibang walang kwentang pangyayari. Sunod-sunod ang nangyayari sa ating bansa. May kidnapping, may gulo ng pogo. Ano ba naman yan? Parang ano bang sitwasyon to? Tapos sa bandang huli, eto nga, natangay pa yung dating Pangulo na matanda. So, alam niyo kung bakit para sa kanya yung ginagawa natin ng gobyerno na ban ng Pogo, ito ay isang gulo. Kung tutusin, dapat nga pinuna na ni Aimee anong nakaraang admin pa eh. Dahil may lumalabas ang problema na noon. Diba? Dapat pinuna niya na po yung issue ng Pogo na yan nung onset ng Marcos administration. Bakit hindi niya ginawa? Isa ho kasi siya sa author ng taxation ng Pogo. Yun pong taxation law natin sa Pogo, yan yung nag-legalize technically ng operation ng Pogo. Yung Executive Order number 13 yata yun, ni Digong, yung FOI, kunwari, pero yun naman ang nagbigay buhay, the birth certificate of Pogo dito sa Pilipinas. Ay, Danat may sakit. Sobra na hindi ko na kinaya, para akong PTSD. Kaya ayaw niya lang ayaw niya lang kasi na maapakan yung pride niya na siya yung isa sa mga nakipaglaban ng legalization ng Pogo dito. 'Di ba? Pero bakit? 'Di ba? Bakit kailangan ipagpilitan mo yun? Nakita niyo na yung social cost. Ayaw lang ni Aimee mapahiya si Duterte kasi yung kanyang labi-dabi ang nagsulong nito ng Pogo sa Pilipinas. Right? Ako nagbibiro. Nung nakita ko kasi na tinangay si Presidente Duterte, wala akong ibang naaalala kundi yung aking ama at yung buong pamilya namin na tinangay din papuntang Hawaii. At masyadong trauma na siya, parang sobra-sobra na. And last ma'am, it pains you na mas matapang yun siguro. Sabi niya, tigilan yan at ibalik yung kampanya. Tutukan mo yan. Ayun, would you know kung kinagagalitan ni former First Lady yung si BBM? Ay, hindi ko alam. Pero yung nanay ko, sinasabihan lang ako, mga kampanya ka na, tigilan na yan. And last na, it pains you na hindi kayo okay na magkapatid? Oo naman. Hindi naman masaya yung gano'n na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to. Sana maiwas to sa lalang madaling panahon. Pero ang isisigaw ko pa rin, itim. Talagang ipaglaban ng tama, itama ang mali. Thank you, ma'am. And ma'am, ano yung masasabi mo? Parang sinasabi nila, bakit pinili mo yung kaibigan over sa kamag-anak? Ang kultura ng mga Pilipino po, di ba, sa pamilya-pamilya. How would you explain that to the people? Thank you, yun na po. Oo, wala naman akong paliwanag, kundi hindi ko talaga mataim ang pang-aapi, panghihigante. Hindi ko siya maintindihan. Para sa akin, hindi talaga tama yon. Kaibigan man, kamag-anak man, talagang hindi ko yan kukonsintihin. Ma'am, si Grabe ha. Kaibigan mga mag-anak man, di ko yan kukonsintihin. Shoutout kay Manoy Bong Orense. Kaya nga Duterte na sa bunganga ni Aimee. Diba? Kung tutusin bigat ng tanong na yun sa kanya, bakit parang mas pinili mo pa yung kaibigan kaysa sarili mong pamilya? And then, shout out ngayon sa mga Marcos loyalists na nagsasabi lagi sa akin dati na JDB, everything was just a technique. Alam mo, magaling na tactician yan. Ano yan, nalahian ni Digong? Still, at the end of the day, blood is thicker than water. Yun lang yung pinaniniwalaan ko ron. Blood, dapat nga po, blood must thicker than water. Di ba?
So sabi pa ni Amy, masakit naman sa akin na parang may tampuhan kami ngayong magkapatid kasi hindi kami nakakapag-usap. It's fucking bullshit. Palagi na lang hindi kayo nagkakausap-usap. There's a way. Kung talagang gusto niya po, mag-reach out sa Pangulo natin, di ba? Kausapin niya. Puntahan niya yung bahay ng nanay niya because every weekend sumupunta rin ng Pangulo natin. O, so ano sinasabi ito ni Amy? Oh my goodness. Si Puto, Yes. related dyan yung tanong ko actually, how would you address naman yung mga posibleng ma-turn off na, ay ano ba yan, kapatid niya yung nakaupo, bakit niya kinikriticize, ba't di na lang niya tulungan? How would you address yung mga ganong sentimiento? Yes, maraming sentimiento ganyan. Higit sa lahat sa mga Ilocano, sabi ko, intindihin na lamang ninyo ako, ang Apo Lakay natin, ang aking ama, hindi ganyan, hindi mapaghigante, hindi nang aape ang nanuduro. Kaya hindi ko talaga matanggap na yung mga advisor sa palasyo, ganyan ang ginagawa. At pati yung kapatid ko ay nadadali. Kung tutuusin, ang aking ama, ang sabi sa akin, alalayan mo yung kapatid mo. Buong buhay niya, buong buhay ko, yan ang paulit-ulit. Alalayan mo, bantayan mo yan. Hindi ko na magawa Hindi ko na magawa dahil hindi na ako pinapayagan lumapit, hinaharang na kami, at kung ano-anong sinasabi tungkol sa amin. Teka, sino yon? Sino yung tinutukoy ito? Lagi kang amay binabanggit no? Parang kung tanong reporter, tatanungin ko, kailan ho kayo huling nag-usap ng tatay mo? Malay nyo, biglang sumagot na nung isang gabi lang. So, sino tinutukoy ni Amy? Alam niyo, maaaring ginagawa nito. Nagki-create lang ito ng tension na magalit ang taong bayan doon sa mga humaharang, Diba? Yung mga advisor ang tinutukoy niya And who are these people na advisor kasama ng Pangulo natin doon sa Malacanang? Wala naman nung iba dyan kung hindi etong kanyang executive secretary, yung kanyang legal advisor. So yun yung dalawang yun ang kanyang pinatatamaan dito. Na humaharang. Ibig bang sabihin kapag ka Sunday, di ba, weekends, nandun din sa bahay ni Imelda yung mga yon, nakaharang din. Tinutukoy niya rin po rito yung mga PSG. Hindi naman din kaya ganon. Yung hepe ng PSG. Kagaguhan naman kung ganon yun. Di ba? Gabi ko, plastic masyado Boy,